Blessed evening po sa ating mga kasama ngayon sa ating live. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Yes, Heavenly Father, we thank you sa another night. Salamat sa opportunity, Panginoon, na ako po ay makapagbahagi ng iyong salita. Dalangin po namin na patuloy mo po kaming samahan. Lord, balutan mo po kami ng iyong presensya, Panginoon. And sa gabing ito, tanging salita mo lamang yung mamutawi, Panginoon, sa bibig na to. At handa mo po ang bawat lingkod mo, Panginoon, na siyang makikinig ng iyong salita. And Lord, we thank you, Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen. Ayun. Pag-uusapan po natin ngayong gabi ay magsisimula po sa salitang apoy. So nakaraang gabi lang po, nakaraang araw nagkaroon po ng sunog dito sa Dagupan at kami po ay naapektuhan dahil nawalan po kami ng kuryente ng buong gabi po yun. At umaga na po ata yun na apula. So ang text po natin ay mababasa po siya sa Leviticus chapter 6 verses 12 to 13. Sabi po dito, the fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offerings on it. Verse 13, the fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. So our topic for tonight po is pinamagatan ko po itong keep the fire burning. Madalas na po natin yan naririnig, tama. Pero ano nga ba yung ibig sabihin ng keep? Sabi po dito, it means continue having or holding. Ibig sabihin po walang tigil na apoy. Amen. Apoy na araw-araw nagliliyab. Apoy na hindi agad naaapla. Apoy na nakakahawa po sa iba. And lastly, apoy na hindi agad-agad namamatay. Amen. So, ang tanong po dito is, ano nga ba yung apoy na meron tayo? Apoy sa pagnanasa? Apoy sa pagkagalit? Amen. Or apoy dahil nilalagnat po tayo? Or apoy dahil sa paglilingkod natin sa Diyos? Many Christians nowadays claiming na on fire po sila, pero ang totoo, hindi na pala. Napakasakit po na, no? Maaring isa po sa atin ngayon ang nilalabanan ang flesh upang hindi maapula yung apoy na meron tayo. Meron din dito ngayon na lumalapit, pili na inilalapit yung sarili sa mga on fire para sila ay mahawaan. Meron din sa atin na nagkukunwari na lang na on fire sila kahit walang-wala na. At meron din sa atin ngayon ang sobrang blessed dahil matindi pa rin yung apoy na taglay niya because she or he kept the fire. Hindi niya hinahayaan na maapula yung apoy na meron siya. Everyday nagde-desire siya na mas titindi pa yung apoy niya at hindi siya kontento. Amen. Hindi siya kontento sa anong meron siya. Lagi siyang babad sa presensya ng Panginoon. Amen. So, may 4 po tayong points sa gabing ito. At ang una at ang pinakauna ay guard your heart. Sabi po sa Romans 12 verse 11. Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord. Kumusta po yung puso natin ngayon? Marami siguro sa atin hindi okay, tama. Marami sa atin ngayon nagpapanggap na lang na okay pero hindi naman talaga. Amen. Guarding your heart is protecting your heart. Sabi nga po sa Proverbs 4:23, guard your heart above else, for it's determine the course of your life. Sa lahat po ng parte ng katawan natin, yung puso ang deceitful. Pinakamabilis maloko. Naniniwala po kayo doon. Heart and mind should be connected, pero hindi natin ginagamit minsan ang ating utak. Sabi ni Apostle Paul sa Romans, never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Kung isa ka sa paindak-indak na lang yung apoy, ngayon sindihan mo ulit. Magpasindi ka. Magpaapoy ka ulit. Be fervent, be zealous. Punuin mo ang puso mo ng pagmamahal. Dahil ang pagmamahal ang magpapabalik sa'yo sa laban. Amen. Huwag po natin hayaan na yung puso natin o yung apoy na meron po tayo ay mawala.
Amen. Pero paano nga ba? Paano nga ba natin mapapanatili yung apoy kung sira yung puso natin? Kung madumi ito, amen. Kung puro puot, kung puro tampo, inis, galit yung nasa puso natin, tama. Mga kapatid ko sa Panginoon, in order to keep the fire burning, we need a pure heart. Amen. Kaya ka malamig ngayon dahil sa madumi mong puso. Siguro dahil may hindi ka pa napapatawad or hindi ka pa humihingi ng tawad sa kapatid mo na nasaktan mo. Amen. Insecure ka sa ibang tao, galit ka sa mga taong nagpi-persecute sa'yo. Kaya ka hindi makatulong sa henerasyong ito dahil wala na yung commitment sa puso mo. Kaya unti-unting namamatay yung fire sa puso mo dahil hindi ka na konektado sa Lord. Hindi na si Lord yung tibok ng puso mo. Kaya nawawalan ka na ng gana kasi wala ka ng puso para sa iba. God is the source of fire, kaya huwag mong hahayaan na mapalayo yung puso mo o yung sarili mo sa Kanya. Protektahan mo ang puso mo, huwag mong hahayaan na gamitin ng kaaway. On guard dapat yung puso natin, 24/7, amen. Pero tandaan po natin na si Lord yung pinaka-the best na security guard. Amen. So keep Jesus in your heart. He will secure your safety, protects you from Satan. Pangalawang point po natin, remember why you started. Alalahanin mo, bakit nga ba ako nag-umpisa? Ano nga ba yung reason kung bakit ako? Ano nga ba yung pinakadahilan kung bakit ako nagsimula? Amen. Bakit nga ba tayo nagsimula? Because we are called, we are chosen. Amen. And aside from that po, gusto natin i-win yung family natin, tama. Alam ko po na lahat po tayo, ang pinakapangarap ay ang makasama natin yung pamilya natin sa paglilingkod. Makasama natin yung mga kaibigan natin, amen. Makakilala yung mga nasa paligid natin sa Panginoon, amen. So, kumusta po yung calling natin? Ginagampanan pa ba natin ng mabuti or napapabayaan na natin? Ang problema po kasi ngayon sa mga Kristiyano or kahit tayo po, amen, ay napaka self-centered na or selfish, amen. Dahil sa pagiging makasarili natin, nakalimutan na natin yung calling natin, nakalimutan na natin yung iba, amen. Dahil nakafocus na po tayo sa ating mga sarili. At sabi nga po sa 2 Peter 1 verse 10, therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble. Sabi dito, make every effort daw. Pero, ang tamad natin, mas gusto pa nga natin yung pa-chill-chill lang Minsan tamad tayo na gusto lang natin tulog ng tulog, kain dito, kain doon. Mas madami pa tayong excuses kaysa gawin yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. Puro na lang tayo mamaya hanggang sa wala na. Nakalimutan na natin gawin yung kung ano ba dapat yung ating gagawin. Ayun, naway mga kapatid ko sa Panginoon, tayo po ay magising na hindi ganyan ang attitude ng chosen. Pinili ka ng Diyos para sumunod sa mga utos niya. Pinili ka niya para maglingkod sa Kanya, hindi para puro paganda, papogi lang. Amen. He chose you, He called you, amen. And you need to be diligent. Wag po tayong tatamad-tamad. Kasalanan ba ng Diyos na nawala yung apoy mo? Kasalanan ba ng Diyos na nanghihina ka ngayon? Kasalanan ba ng Diyos na mali yung daan na tinatahak mo? Hindi niya kasalanan yun, kapatid. Ikaw yung nagpabaya, ikaw yung lumayo, ikaw yung nagkulang dahil mas pinili mo yung kagustuhan mo kaysa sa kagustuhan niya. Pero ayun nga, sinasabi sa atin na hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa po tayong tumawag sa ating Panginoon. At sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verses 11 to 13, the saying is trustworthy,
4. If we have died with him, he will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we are faithless, he remain faithful, for he cannot deny himself. Napakaganda po nung sinabi no, na if we are faithless, he remains faithful. Kahit na ang dami nating pagkukulang, pero si Lord hindi nagkukulang. Minsan nakakahiyang isipin na puro na lang okay lang ba sa'yo, puro ka na lang sarili mo na hindi mo na iniisip kung ano yung mararamdaman ng Diyos. Nasubukan mo na ba yung gumising na nasubukan mo na ba na yung laman lang ng puso't isip mo ay si Lord? Siya lang yung gusto mo na ma-encounter? Naranasan mo na ba yung gigising ka ng umaga na gusto mo siya lang yung makasama mo buong araw? Amen. Have you tried na hindi ignore si Holy Spirit? At kailan yung last na sinabi mo kay Lord na, Lord, gagampanan ko na ng maayos, ng mabuti yung calling ko para mapasaya ka lang. Amen. Or baka napipilitan ka na lang na gawin yung calling mo at ginagawa mo na lang yun for your own good kasi natatakot ka na mapunta ka sa impyerno. Ginagawa mo na lang yan para sa sarili mo at hindi na para sa Diyos. Diba kapag po mahal natin, gagawin natin yung tama, gagawin natin kung ano yung makakapagpasaya sa Kanya, gagawa tayo ng effort, amen. Naway ganun din po tayo sa ating Panginoon. Kung gusto mong mapanatili yung apoy sa'yo, alalahanin mo na tinawag ka niya at pinili para paglingkuran siya at paglingkuran ang iba. Na hindi yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Do your responsibilities, gampanan mo ang calling mo ng may puso. Puso na ang tinitigbok ay walang iba kundi si Lord. Pangatlo pong point natin ay know your purpose. Yung layunin ba natin, layunin pa ba ng Panginoon o hindi na? Tanungin po natin yung ating mga sarili, no? Sabi po sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Hindi po aksidente kung bakit ka po nanonood ngayon ng live, hindi po aksidente kung bakit tinawag ka ng Panginoon. Hindi rin po aksidente kung bakit andyan ka po sa pamilya na meron ka. Dahil andyan ka dahil may purpose ka. But sometimes nakakalimutan natin yung purpose natin kapag tayo ay dumadaan sa mga trials, kapag yung faith po natin is na natitest. Amen. We are called to glorify God. Serve Him, honor Him, and worship Him. Amen. Yan ang purpose natin. It's all about Him. Sabi ni Paul, God works for the good hope for those who love Him. Yes, tama. Lahat ng ginagawa niya ay para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya. At napaka-sweet ni Lord na grabe si Lord. At yun, pinaka-last point po natin. At ito po ay pinaka-importante rin po. Devotion over emotion. Dito na po natin pag-uusapan yung mga drama natin, yung mga sakit. Amen. So, ano nga ba yung devotion? Devotion na strong feeling or love and loyalty. Ito po yung pag-spend po natin ng time with the Lord. Kung noon sa panahon po nila Abraham sa Old Testament po, gigising po sila ng maaga, mag-aalay ng mga hayop, magdadasal, etc. Ganyan po yung pamamaraan nila ng devotion po nila before. Pero sa atin, iba na. Wala naman kasi tayong mga tupa, tama. Wala tayong torong baka dito. Wala din po tayong pera para pambili ng mga ganong hayop. Amen. Ayun po, ganun po yung kanilang pamamaraan. At kung isa po tayo sa hindi pa alam kung ano ang devotion, so ang devotion po, ito po yung personal time natin with God or tinatawag natin quiet time. Magdadasal tayo, ganun yung gagawin ko sa devotion, magdadasal, magbabasa, amen, mag-worship kay Lord. At may iba-iba pong klase ng devotion na makakatulong po sa atin para mas lumago at mas tumibay yung relasyon natin sa Panginoon. At itong verse na to, alam niyo na po ito. Matthew 6:33.
But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given as you as well. Um, paborito po ng karamihan itong verse na to, pero minsan hindi nasusunod. Tama. So, seek first, ibig sabihin, pagising mo, yun na yung una mong gagawin. Hindi pagkatapos kumain or mamayang gabi, hindi mo mamayang gabi na lang, ganon. Pero, yun po, marami sa atin nag-feel dito. Amen. Kasi ang unang hinahanap natin agad, alam ko po na guilty po tayo sa ganito, yung cellphone agad yung hanap. Titingnan natin kung sino yung nag-chat, nag-message sa atin nung time na tulog tayo. Amen. Ayan, pinaka-importante po is yun, yung pag-devotion po natin. Marami rin po sa atin na pag nagde-devotion pag gabi, inaantok na, 10 minutes na lang, hindi na umaabot ng 1 oras. Amen. Marami din po sa atin, ang daming ginagawang design sa devotion, at yung application po, pero doon po tayo nagpo-fail. Pero hindi ko naman po sinasabi na masama po yung pagde-design sa notebook, kasi isa rin po ako sa kapag nagde-devotion po, ang dami-dami ko rin po nilalagay na design. Amen. Pero ang pinaka-importante ay yung kung ano yung naisulat po natin doon, at kung paano po natin ito i-apply sa ating pamumuhay. Amen. At very common na po ito sa atin, itong salita na to na wag puro emotion, mag-devotion. Kaya tayo nangihina kasi mas inuuna po natin yung mga ibang bagay kaysa sa Diyos at mga gawain para sa Kanya. Mas inuuna natin yung problema natin na pwede naman po nating isurrender sa mas makakatulong sa atin, which is si Lord. Pero hanggang kailan ka magiging ganyan? Hindi pa tapos ang laban, kapatid. Pero bakit pasuko ka na? Bakit sumusuko ka na? Ang dami pang mga naliligaw sa landas ngayon. Maraming cases na mga kabataan na maagang nabubuntis. Araw-araw may nanonood ng porn. Mga kabataan lulong sa bisyo. May mga depressed. Meron din po mga suicidal. Amen? Pero ikaw na tinawag ng Diyos para paglingkuran ang iba, ay ngayon nagpapadala sa emosyon at sukong-suko na. Kapag po tayo ay pagod, pwede naman po tayo magpahinga sa presensya ng Panginoon. Amen. Hindi yung magpo-post ka sa social media ng mga drama mo sa buhay or what. Kung sukong-suko ka na, balik ka sa lakas natin. Sabi nga sa Psalms 46, verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, ang laging andyan para tulungan tayo. Huwag po tayong dumepende sa tao. Amen. Hindi ka makakatulong sa pamilya mo at sa henerasyong ito kung malamig ka at kung wala kang apoy dyan sa puso mo. Sa tuwing nag-iisip po tayo na titumigil, may namamatay. At tuwing tayo po ay pasuko na, may nabubuntis, may nagagahasa. Sa tuwing nawawalan po tayo ng gana or ng pakialam, may gustong mag-backslide, may gustong magpakamatay. So, wala ka pa rin bang gagawin? You are a warrior. Ang totoong mandirigma ay lumalaban hanggang hindi pa patay, nagpapatuloy. So, dahil buhay ka pa, ibig sabihin lang nun, hindi pa tapos ang laban mo. Para hindi ka manghina, bumalik ka sa Diyos. Para hindi mamatay yung apoy mo, manatili kang nakakonected sa source. Alalahanin mo kung ano ka noon. Grabe yung apoy mo, madaling araw pa lang gumigising ka na para mag-devotion, umaga't gabi nagdadasal ka, ginagampanan mo na mabuti yung calling mo kasi may commitment ka kay Lord. Tapos alalahanin mo yung dati ang tibok lang ng puso mo is paglingkuran si Lord, na kahit napipersecute ka na o pinagtatawanan ka na, nananaig pa rin yung pagmamahal mo. Amen. Pagmamahal mo sa Diyos. At kung isa ka sa unti-unting namamatay na yung upoy, bumalik ka sa dating ikaw. Ikaw na walang ibang hangad, kundi pagsilbihan lang ang Diyos, na kahit anong pagsubok ay nalalampasan mo kasi ang laki ng tiwala mo sa Diyos na malalampasan mo. Naalala ko rin po nung time na pandemic po,
kami nila Dari, nila Stephanie, may mga iba pa po kaming kasama na pagdating po ng alas 3 ng madaling araw, kami po ay gumigising talaga para manalangin para sa iba. Pagdating ng 3 p.m. magdi-devotion ulit po kami. Pagdating ng gabi may mga session, magbababad po kami sa presensya ng Panginoon, and grabe kasi nakakamiss po yung ganong moment. And ngayon kasi parang hindi naman po hindi naman po ibig sabihin hindi na rin po kami nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi na rin po ang nakakamiss lang po kasi grabe yung moment na yun. And ngayon kasi parang papasok ka sa school, ganun, hindi ka, minsan, kulang yung oras, pero thank God kasi nagagawa pa rin po yung mga dapat gawin. And praise God po sa ganong sitwasyon po na ating pinagdaanan. Salamat sa Lord dahil naranasan natin yung ganun. At naway bumalik po, amen, maranasan po ulit natin yung ganun na hindi po yung pandemic, yung moment po na tayo po ay nakakagising ng alas 3, ganun. At yun, sabi po sa Hebrews 13 verse 5, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi ka po nag-iisa sa laban, kasama mo siya at hindi ka niya iiwanan at tatalikuran. Kaya kapatid, gawin mo na ang calling mo, magpaliyab ka, huwag mong hayaan na ilugmok ka ng kaaway sa emosyon mo. Be strong and courageous. So ayun po, keep the fire burning by guarding your heart, remembering why you are started, knowing your purpose, and making your devotion. And lamang po, to God be all the highest glory.